So marami sa inyo ang nagtatanong sa akin kung saan ba ako nakakahanap ng mga home-based jobs, work from home jobs, or mga YouTube channel management position na nakukuha kong job invite dito para makapagtrabaho ako sa bahay lang. So in this video, pag-uusapan natin kung saan ba ako madalas nakakakuha ng work as a YouTube channel manager or kahit mga VA jobs and sana, if you like this video, click the like button and subscribe to my channel at panoorin nyo yung buong video para talaga ma-internalize nyo kung paano kayo makakahanap ng position na kagaya nito. Hi guys! So ito nga po pala yung website na binigay sa akin ng recruiter na naghahanap sa LinkedIn. Nga pala, kaya pala lagi kong sinasuggest na i-manage nyo yung LinkedIn profile nyo, i-optimize nyo based on your position is that madami talaga ng mga headhunters nagme-message talaga directly sa LinkedIn at mas madali ka makakahanap ng work sa LinkedIn kasi nga mas pili yung mga tao na sinesend or binibigyan ng mga message sa LinkedIn patungkol sa mga job position. So if you are set up already as a freelancer, as a virtual assistant, or whatever positioning you have, it is best for you to set up your LinkedIn profile. So meron tayong video about that. You can search our YouTube channel, how to optimize your LinkedIn profile, or I already put the link down below para ma-optimize nyo yung LinkedIn nyo. So, punta na tayo dito sa role. So, yung role na hinahire nila, YouTube channel manager, di ba? So, pag-usapan muna natin yung time. Yung position is part-time, 20 hours per week, 4 hours a day, PST, EST, to be discussed. Pwede pang to be discussed yung time. Pero EST, Eastern Time, New York Time yata yan. And then, about the client, this is an emerging YouTube channel aiming to bridge the climate storytelling gap using bold characters, narrative creativity, and the founder's background in theater and show production. We are building a modern educational entertainment brand that inspires action and captivates audiences through story. We are looking for a proactive, creative, organized YouTube channel manager who can help bring the vision to life and support the channel through pre-production, launch, and ongoing growth. This is a role for someone who knows YouTube deeply. You know YouTube deeply. Kailangan alam mo talaga daw si YouTube. And love systemizing content production and thrives in a creator-led environment. So, para sa mga mahilig mag-vlog, para sa mga vlogger, para sa mga YouTuber, perfect po itong position para sa inyo. So, kaya nga lagi ko sinasabi, guys, mag-vlog kayo. Mag-vlog kayo, i-record nyo yung sarili nyo. Mag-vlog kayo ng kahit ano. Para at least maramdaman nyo kung paano ginagawa talaga yung YouTube. Paano siya ginagamit. So, yung role overview, you will fully manage the operational and strategic side of the YouTube channel from uploading and optimizing videos, guiding editors, facilitating thumbnail production, researching trends, to supporting business development. This role ensures the creator can stay focused on producing high-quality storytelling content. You will be the engine that keeps the channel consistent, optimized, and growth-oriented. Sinasabi natin talaga na bakit maraming hinahire na YouTube channel manager is because ang pagmamanage po talaga ng YouTube channel, even though kahit isang channel lang yan, sobrang time-consuming. Kaya bakit sobrang daming nag-hire ng YouTube channel managers to manage their channels? Kasi yung mga creators, guys, wala na silang time. Wala na talaga silang time para mag-handle ng YouTube channel nila. Lalo na kapag sobrang dami ng nire-record nilang video, gusto lang ng mga yan, mag-record ng video o gumawa ng script nila, tapos i-record yung sarili nila, tapos ang gagawa na yan, yung YouTube channel manager, tapos yung YouTube channel manager, siya na rin yung mag-handle ng mga video editor or whatever na kailangan pa dun sa production. Kasi nga, pag nag-handle ka ng channel, para ka nag-handle ng ABS-CBN yan ABS-CBN production or GMA production. Nakita nyo naman sa set, di ba? Ang dami nilang crew. Kaya kung mag-isa ka lang, katulad ko, mag-isa lang ako, I handle my own channel, my own production, my own recording, my own editing, my own optimizing. Sobrang dami kong ginagawa just to upload one single video. Kaya makapansin nyo, minsan medyo napapabayaan ko na yung pag-optimize, just because I want to upload. So, yun yung pinaka-pain, Kapag makikipag-usap ka
sa kliyente, no? Sa kliyente ng YouTube Channel Manager position. Yun yung pain nila, guys. Pag na-hit mo yung pain na yon, madali na silang kausapin. So, yon. So, balik tayo, no? Key responsibilities: content publishing and optimization. So, ang gagawin mo dito, number 1 daw, is mag-upload ka and schedule all videos in YouTube Studio. Yon. And then, yung video na in-upload mo, syempre, kailangan mo i-optimize yun, no? I-optimize mo yung title, yung description, yung tags, chapters, playlist, and metadata. So, bakit? Para at least mahanap siya, no? Para pag yung in-upload niya yung video, may makahanap naman ng video na in-upload niya. So, gagamit ka ng mga iba't ibang tools. You're going to use like vidIQ, yung ginagamit ko, vidIQ. Keywords everywhere, pwede rin, no? Pero kahit ano lang dyan sa isa na yan, kasi pag ginamit nyo yan lahat, maguguling buhay nyo. So ako, ginagamit ko lang si vidIQ. Some other people use TubeBuddy. Some other people use Keywords Everywhere and other YouTube first tools to improve discoverability. So hindi mo kailangan gamitin lahat ng tools. Isa lang, guys. Kasi depende sa binayaran niya. Kasi minsan si client, gumagamit niya ng premium. So gagamitin mo yung ginamit niya. Or in your case, pwedeng siya yung magbayad ng premium account nyo kasama sa invoice. So, facilitate thumbnail creation and execute A/B testing across styles and concepts. No, ikaw yung gagawa ng thumbnail. So, pwedeng may thumbnail designer. Pero guys, ngayon kasi, yung mga thumbnail, AI na yung majority na gumagawa niyan. Kahit hindi ka creative masyado, or hindi ka ma-arte sa paggawa ng mga thumbnail, or you don't have that, alam mo na yung technical skills na makagawa talaga ng sobrang magandang thumbnail. Marami ng tools like this one, like vidIQ also, yung vidIQ or yung ginagamit namin yung Higgsfield, na makakagawa ka ng thumbnail gamit yung AI. Basta may reference ka lang na gusto mo. So, mauutusan mo yung AI na gumawa ng almost the same. So, madali na yung paggawa ng thumbnail. Yung short form content and BTS daw, number 2. You will oversee production and distribution of BTS videos, shorts, no? So, yung mga long form, pwede mong gawing mga shorts. Yan, gagawa ka ng mga shorts. GRWM style creator content. So, yung mga pang short form lang, pang 60 seconds, 30 seconds content lang na pwedeng i-distribute sa ibang social platform like TikTok and Facebook Reels. Coordinate with all collaborators needed, no? Yung guests, thumbnail designers, and video editors. Yun yung sinasabi natin. Kapag masyadong malaki ang isang channel, meron niyang budget. So, yung budget na yon, nag-hire sila ng additional part of the crew, which is yung thumbnail designers and video editors. Kasi guys, yung YouTube Channel Manager, ay, sinasabi ko nga sa inyo, yung isang position na yan, yung pag-optimize pa lang, pag-upload, pag-check ng video, trabaho na talaga. No? Trabaho na talaga. Kaya nga, ako, minsan, di ba ako, nag-handle ako ng maraming channel. Sobrang hirap talaga. Pero, hindi siya yung mahirap na talaga na maano siya mabusisi lang siya. So, pero pag nahasa mo na yung sarili mo, madali mo nang nagagawa yun, no? Madali ka na nakapagplano, madali mo nang nagagawa yung trabaho mo. So, yun. Number 3 daw is yung creative direction and editor management. So, you have to track trends, editing styles, royalty-free music sources, and evolving YouTube standards. So, kailangan nalalaman mo yung mga YouTube updates, tapos kailangan mo yung mga royalty-free music. Minsan kasi napa-flag na copyright, pero binili mo naman. So, ima-manage mo yon kapag may mga dumarating na gano'n na-flag ka ng copyright. Kasi usually yun, no? Pag nag-upload ka ng mga 10 to 15 videos, isa dyan mayroong magiging copyright hit. Especially if you're using music coming from doon sa mga binila mong mga sources. Pero ina-upload lang naman yung rights na nun. Kapag may account ka doon sa mga yon, actually, nagagawa na yun ng paraan na makuha mo yan na hindi ka ma-hit ng copyright. So, provide clear guidance to editors to continuously refine quality. So, ikaw rin yung magmamanage ng mga editors, making sure that their project is right. Ikaw yung magsasabi ng pwede nilang ibahin or masyadong malakas yung music. Basta, depende sa editing style ng client mo. Depende doon sa gusto niyang video, no? Kung paano niya nakikita kung ano ba yung tama para sa kanya. Kasi guys, yung mga client naman na yan, hindi naman
yan pare-parehas, no? May iba-iba silang level of quality na hinahanap sa isang video na nagawa, no? Kagaya ko, merong mga channel na maarte, may channel na hindi namang maarte, just okay quality, okay na. Meron mang kailangan sunod lang sa branding. May mga ganung pagkakaiba, pero yun nga, you have to understand ano ba yung mga part na saan sila pumapayag kung anong quality yon. So, maintain and update SOPs and style guides for production. So, ikaw rin ang mag-update ng SOP kapag may babaguhin. Pero kadalasan, wala nang masyadong binabago kapag setup na yung mga standard operating procedure. So, number 4, business development and market research. Research opportunities for merch, courses, live events, digital products, and community offers. You also have to track leads for affiliate and partnership deals inside the main CRM, no? So, depende yan, no? Hindi naman siguro lahat ng nakalagay dito kailangan, pero depende yan sa client. Kasi, ito kasi pinoprovide to ng recruiter, nung proximity outsourcing. Pero minsan yung mga ganito, hindi yan yung mga affiliate. Tsaka na yan kasi lalo na bago pa yung channel, hindi pa yan magla-launch ng affiliate. Kumbaga sa video production lang focus nito. And prepare regular reports on channel performance and business opportunities. So yung mga reports, nandyan naman na yan sa YouTube Studio. You just have to prepare it on a single document. Ano ba yung nangyari for this week or for the past month, or meron bang nag-viral na video, mga ganon. Depende. No, depende. Pero pag bago pa lang guys, wala ka pa mape-prepare na report na yan kasi wala pang resulta yung channel eh. Mahirap maghanap ng resulta kapag wala pa. So number 5, yung community management and moderation. So yung monitor and moderate comments part yan. So sagot ka rin sa mga comments or ilalike mo yung mga comments, i-heart mo yung mga comments. Use tools to detect spam bots and harmful comments. So depende kung may tool siya. Pero mostly, hindi naman masyadong nagkakaroon ng mga bots sa comments eh. Wala. Kaya sabi ko yung recruiter, masyado niyang ina-anticipate lahat. Masyado niyang nilalagay lahat dito na hindi pa naman kailangan. Lalo na pag bagong channel. Wala magko-comment sa yung bots. Di ka pa naman sikat eh. Support a positive, engaged community. So yan, no? So support mo yung positive, engaged community pag nandun na yung community. Pero for a new channel, guys, wala pang community yan. Sigurado ako. Social listening and engaging on Reddit, Quora, and similar platforms. Depende kung may Reddit siya. Pero nga siya sabi ko guys, hindi lahat ng client ay pasok lahat itong requirements na to. Kaya huwag kayong masyadong kabahan. Mostly, ang trabaho mo na dito is mga uploading and yung ng video quality. Pero itong mga to, hindi, for me, hindi pa. So, project management. Ito, sigurado ako mangyayari to kasi it's a project eh. You need to be putting it somewhere na kailangan mo siya ma-organize. So, set up and maintain dashboards, boards, and workflows inside any chosen project management software. So, sinasabi ko yung recruiter na to, hindi niya pa alam kung anong software. Nakita nyo naman. Pero in-anticipate niya. ClickUp, Asana, Monday, Notion. So, depende kung ano yung gamit ni client. On our part, ang gamit namin Airtable. Before, it was Trello. Pero yun nga, depende. Pwedeng Notion, pwedeng Airtable. Depende sa ginagamit niya. Ensure Q1 production schedule is followed. So, depende kung ano yung mangyayari sa pag-uusap niyo ni client. Itong mga to pa, hindi pa alam to eh. Kasi, ina-anticipate pa lang yung YouTube launch, nakalagay dito on the road production plus YouTube launch. Wala pang channel na nagagawa. So, let's wait, no? Kung ano yung mapag-uusapan nung VA na i-hire nila or ni client. Pero yun nga, I'm just explaining to you what happens paano mo babasahin itong job post na to, paano mo siya i-interpret. And then, required skills and experience, eto na. 2+ years managing or growing a YouTube channel. Nakalagay dyan, personal or client side. Ito yung sasabi natin na lagi kong in-emphasize sa mga tao. Kung gusto mo talaga, no, maging ganitong role na to, humawak ng YouTube channel, maging director in the future, or tumaas pa ang posisyon, you have to do a vlog. You have to do a vlog. Your personal vlog.
You have to do your personal vlog, whatever vlog it is, about VA, about productivity, or whatever vlog na gusto mong gawin in order for you to position yourself na alam mo talaga si YouTube, guys. So, regardless, kung meron ka namang hinahandle na client before na YouTube channel, okay yon. But if you want to be on the production industry, especially on YouTube, which is the biggest platform na pinapanooran ng mga tao ngayon, you have to have a personal vlog. Hindi talaga pwedeng hindi. So, whether that's a year from now, dadating yung time na makagawa ka ng vlog, mas madali mong mapoposition yung sarili mo na makakagawa ka ng portfolio. Kagaya ko, itong may vlog ako na personal ko, which is yung Chad Godoy. Also, I built another vlog, which is si personal vlog ko, which is si Boy Ipon. I'm building a lot of portfolio, including my clients, which is si Diet versus Disease, and si Stormforge, and si BSU. So, marami akong portfolio, pero nagsimula ako sa personal vlog ko. Nag-start ako sa personal vlog ko, paano mag-handle ng YouTube, para malaman ko tong lahat ng requirements nila. So, yun yung pinupunto ko. If you want to be a YouTube manager, you have to build your own personal vlog. You have to be on a camera. You have to situate yourself as a client para mas maintindihan mo paano ba maging isang client at para ma-hire ka din, no? So, yun lang. Yun lang. Strong understanding of YouTube SEO. YouTube Analytics and Trends. So, kanina pinag-usapan na natin yan. Paano gumamit ng vidIQ, paano basahin yung YouTube Analytics, paano intindihin kung ano ba yung importanteng metric dyan, whether it's views, click-through rate, impressions, dapat marunong kang bumasa, no? Yung mga terms na yun, dapat alam mo. Proficiency with YouTube Studio, yan yung number 1 na gagamitin mo as a YouTube manager. Diyan ina-upload yung mga video, yung YouTube Studio. Nag-upload ka ng video, diyan ina-optimize yung video, diyan din nag-upload ng thumbnail, at diyan mo na-i-schedule yung video para lumabas siya sa YouTube. And then, yun nga, vidIQ, whatever it is, no, kahit ano dito sa apat na to or similar tools. Pero ang ginagamit ko is vidIQ kasi meron na rin siyang thumbnail designer. At nakukuha ko siya sa mas murang halaga na parang $9 lang yata. And go high level, no? Go high level or strong willingness to learn fast, no? So, yung go high level, ano na yan, nakalagay or strong willingness to learn fast is because ina-anticipate nila na hindi mo alam yung go high level kasi may training sila. Pero yun nga, kailangan alam nila na magaling kang mag-handle ng YouTube. Then that's the time na tuturuan ka nila mag-go high level. Kaya nakalagay dyan, strong willingness to learn fast. Meron ng SOP dito. Meron na silang na-prepare na paano ka nila tuturuan, or you're going to watch videos about how to use go high level or mag-YouTube university ka, no? So, experience guiding editors and thumbnail artists. So, dapat marunong kang bumasa ng magandang thumbnails, no? So, kagaya ko, ginagawa ko yan. Pero hindi naman ako masyadong magaling gumawa ng thumbnail, guys. I use AI to support myself. Kasi, syempre, hindi naman tayo masyadong artistic. Magaling lang ako sa paggawa ng grammar and storytelling. Pero yung mga artistic side, mahina ako doon. Yun nga, pero gumagamit ako ng tools in order for me to support. May mga magagaling talagang gumawa ng thumbnails eh. Pero, syempre, makakachamba ka naman paminsan-minsan. Kung anong maganda. Comfortable doing market and competitor research. So yan, dapat alam mo kung sino yung mga market mo. Pero usually may mga tools naman inside YouTube na sasabihin, or si vidIQ sasabihin sa iyo kung sino yung competitor mo. Or syempre pag nagta-type ka ng mga target keywords mo, lumalabas yung mga competitors. So you need to be understandable sa mga ganong scenario. Kung kailangan nilang mag-market research kayo, pag pina-search ka ng competitors mo, dapat versatile ka mag-research. Parang may AI na rin eh. Tutulungan ka na rin. So, strong communication, organization, and project management skills. Kailangan marunong kang makipag-usap, organize ka, syempre marunong kang mag-reply, no? Reply within 24 hours na minessage ka ng client mo. Yun yung pinaka-SOP ko. Huwag mong patatagalin ng 24 hours or minsan dapat 12 hours mag-reply ka sa client mo, lalo na pag may pasok. Pag mga Sabado at Linggo, okay yun, kahit di ka mag-reply. Pero pag walang pasok, dapat mag-reply ka within 12 hours. No? Kahit lumagpas sa shift mo, pagpasok ng shift mo, the next day mag-reply ka.
has background with YouTube and strong social listening skills. Dapat, yun nga, ang kinakailangan dito guys, marunong ka talaga mag-YouTube. Hindi ka pwede mag-a-apply dito na wala kang experience. Pero nga, kaya ako to sinasabi sa inyo is because I want you to visualize yourself na kung gusto nyo po tahakin tong part na to, kung gusto nyo talaga dito sa YouTube channel, sa YouTube management, magkaroon ng trabaho na mag-i-include sa YouTube or production, you need to build a vlog and you need to understand ano ba yung kinakailangan sa role para maposisyon nyo yung sarili nyo. So, who thrives in this role? Dami, no? Grabe tong recruiter na to. Someone who love YouTube. Siyempre naman, ang dami natin pinag-usapan sa YouTube kanina, di ba? A detail-oriented operator who enjoys systems, dashboards, and process improvements. Creative collaborator who can translate vision into executive workflows. Someone energized by mission-driven storytelling and climate-focused content. And a problem solver who anticipates needs and keeps the creator moving. No? What this role offers, eto na. Ano na ba yung mga ino-offer? So, yung sahod dito, dahil part-time lang to guys, 4 hours per day, 5 days a week, ang sasahurin mo dito is approximately $600. So, kung 572, no? Times mo siya sa 60, it's 34,320 per month. Part-time 4 hours per day, ha? Pero yun nga, meron kang mga benepisyo. Ito lahat, no? Fully benefits ka, may private insurance, no? May mga insurance, may PhilHealth, may mental health counseling, financial health, monthly upskilling, matututo ka ng mga go high level, mga skills nila, birthday gift, Christmas gift, bereavement assistance, paid US holidays, work from home setup. Parang may libreng computer. Hindi pala. Parang work from home setup, remote setup yun yung benefits. Kala ko libreng computer. Mali yung pagbasa ko eh. So, andyan na, no, lahat ng kailangan mo na benepisyo is nandito sa ano na to. So, hindi ka problema pag nagkasakit ka, meron kang insurance, no? May PhilHealth ka pa, madami kang meron ka pang loans, no? Pwede ka mag-loan sa kumpanya, depende pag na-regular ka na. So, yun, ito yung proximity sourcing, no? Si proximity sourcing nga pala, itong company na nag-hire na to, this is headed by Carla Carla Singson. So, kung naririnig-rinig niyan sa Facebook, sa Instagram, or sa TikTok, so, ito yung may-ari, no? Founder, si Carla Singson. So, sila yung nag-hire. So, yun lang. If you want, no, check their website, no, proximity sourcing, kung gusto nyo mag-apply dito sa kumpanya to. Marami rin silang ibang mga position like video editor na mga position dito. So makakakita kayo dito ng mga role, no. Ayan, tingnan nyo, daming role dito guys. Chief of Staff, Project Manager, Graphic Design, Video Editor, Podcast Producer. So depende po sa niche na pasok sa inyo. Marami silang hinahire dito. So yan, Chief of Staff. madami silang available position dito na pwede nyong applyan. Pero yun nga, ito in-explain ko lang ano ba yung YouTube management role. So if you learn from this video, don't forget to like this video and subscribe to my channel para mas ma-inform ko pa kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat guys and thank you for watching my videos. Salamat!